thy name. Glorify thy name. Glorify thy name. Lord, the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Hallelujah. Glory to God. Magandang umaga sa ating lahat. At Happy Father's Day sa lahat ng mga father na nagsakripisyo at naninindigan at tumatayo bilang mga haligi ng tahanan. God bless you all. Siguro sa walang pagtatagal, dito tayo sa Galatians chapter 4, beginning sa verse 1. Yan. Sabi rito, mga kapatid, sa verse 1, tell me, ye that desire to be under the law, do you not hear the law? For it is written that Abraham had two sons, the one by the bondmaid, and the other by a free woman. Verse 23, but he who was of the bondwoman was born after the flesh, but he of the free woman was by promise. Which things are an allegory, for these are the two covenants, the one from the Mount Sinai, which gendereth to the bondage which is Agar. For this Agar is Mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem, which now is, and it is, in bondage with her children. But Jerusalem, which is above, is free, which is the mother of us all. For it is written, rejoice thou barren, that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate hath many more children than she which hath an husband. Now, we brethren, as Isaac was, are the children of promise. But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now. Verse 30, nevertheless, what saith the Scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. So then, brethren, we are not children of bondwoman, but of the free. Amen. Now dito sa John naman, John chapter 12, verse 23 to 24. And Jesus answered them, saying, the hour is come, that the Son of Man shall be glorified. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone. But if it die, it bringeth forth much fruit. He that loveth his life shall lose it, and he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Okay, at siguro ito na last book, chapter 4 ng Romans
Romans chapter 4, 13 to 14. For the promise that he should be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. For if they which are of the law be heirs, faith is made void, and the promise made of none effect. So, dun lamang, tayo mag-pray. Let's bow our heads for a short word of prayer. Lord God, salamat once again sa iyong presensya mula pa kanina. Sa simula ng gawain ay patuloy kang nagparamdam at nagpadama sa iyong mga anak. Patuloy kang nag-quicken ng lahat ng binhi sa bawat anak mo. Patuloy, Lord, hanggang sa pagtatapos ay katagpuin mo po ang bahaging ito ng iyong gawain na mapuspos at mapuno ng kagalakan, kaunawaan ang iyong mga anak, Panginoon, sa uling mga araw na ito. Patuloy mo, O Diyos, na patatagin at palakasin ang bawat predestinadong binhi na nakatalaga sa iyo, Panginoon. Patuloy mo ring abutin ang lahat ng mga nasa panglulupaypay at panghihina o kaabalahan ang bawat anak mo, Lord, na wala pa sa kawan na ito. Patuloy mo, O Diyos, na gabayan at ipaalala sa bawat isa, hallelujah, ang kahalagaan ng pagtitipon sa iyo. Sapagkat nalalaman namin na ang araw ay malapit na. Patuloy ka, O Diyos, na magayag, sumayong kapurihan at kaluwalhatian sa umagang ito. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. God bless you all at tayo po'y makaupo na lahat. Sige, kukunin ko na. Okay, Happy Father's Day po muli. Amen. Sa lahat ng ama ng tahanan na siyang haligi, na siyang pundasyon ng inyong pamilya. Kapag gumuho ang pundasyon, guho ang buong pamilya. Tandaan po natin yan, no? Ang posisyon ng bawat ama ay napakalaga sa pamilya. At dapat po tayo ay nananatiling nasa post of duty as father. Amen? Huwag tayong mawawala sa posisyon dahil hindi po nagtatapos ang posisyon na yan bilang isang ama. Kaya hindi lang dahil sa araw na ito, kundi sa lahat ng araw, mga kapatid, tayo po ay magpakaama. So God bless you all. At nais kong pag-usapan natin itong paksa na nandito sa tema na binasa natin na sabi dito, nevertheless, what said the scripture? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the free woman. Sabi ng kasulatan, itakwil ang tinatawag na anak ng babaeng alipin. Okay? Sapagkat hindi magiging tagapagmana ang anak ng pagkaalipin sa anak ng tinatawag na malaya. So, pinimagatan ito ni Brother Branham ng title na The Seed Shall Not Be Heir with the Shock. So, sa Tagalog, kung ating isasalin, ang binhi ay hindi magiging tagapagmana ng balat. Amen? So, ang tinutukoy niya ay ang wheat. So, yung mga previous na lesson na tinake up natin ay yung wheat plant. Kung nakinig kayo ng Wednesday, sino po ang online ng Wednesday? Okay, at tinake up natin yung
the whole wheat plant or the wheat plant type of the book of life. Nakatipo, yung tinatawag na puno ng trigo sa tinatawag na libro ng buhay. Nakatipo, mga kapatid. Dahil ang kaganapan doon sa libro ng buhay ng kordero ay kaganapan din doon sa isang literal at natural wheat plant. So mapansin natin, merong mga parte ng halaman, ng tanim, na kung saan natutuyo, okay, nabubulok, at hindi umaabot hanggang doon sa tinatawag na harvest. Hindi nagiging bahagi ng pag-ani. Kaya merong tinatawag na portion ng tinatawag na mga tao, grupo ng mga mananampalataya o mga tinatawag na group of believer na hindi nakaabot pagdating doon sa tinatawag na harvest. Sila yung mga naging dayami, sila yung naging mga balat, siyak, na hindi naging bahagi ng harvest. At sa tema ngayong umaga, mga kapatid, ay pinamagatan din natin na ang binhi ay hindi magmamanang kasama ng tinatawag na mga ipa. So ang ipa, mga kapatid, ay wala nang ibang tinatawag na purpose pag siya ay na-separate sa seed. Pag na-separate siya doon sa pinakabuhay, ang magiging bahagi na lang niya ay panggatong. O kaya ay pang-preserve doon sa yelo. Diba? May mga ipa. Binubudburan na lang ng ipa yung yelo para hindi madissolve. Pero pagdating sa tinatawag na pagkabutil, wala na po doon, mga kapatid, ang buhay. Kaya wala nang papakinabangin. Ito po yung scripture natin sa Galatians chapter 4. At dito'y pinag-usapan yon. At sa John chapter 12 naman ay binabanggit na maliban daw ang tinatawag na butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay mananatili siyang mag-isa. Ngunit kung siya'y mamatay, siya ay magmumultiply, siya ay magbubunga. Kaya mga kapatid, ay marami po ang hindi nakakaunawa at hindi nakakaintindi ng tinatawag na position ng tinatawag na Christianity. Dahil merong mga writer, mga popular, sikat na mga manunulat, nagsulat at nagsabing sa time ng tinatawag na Dark Ages, masasabi nila na ang Diyos ay naging silent God. The silent God, you might read it. I think it's Brumbach. No, I'm not sure, who it was wrote it. Yan ang mga historian. At I got it in the study, the silent God. Said God, through thousands of years of dark ages, sat still and never move a hand, and watch faithful martyrs go to the lion's den or pit and be burnt by the Romans, assassination of all kinds, women stripped of their clothes, set fire to their long hair with tar, and burn them. Mga kapatid, yung historian nagsulat, sa panahon ng Dark Ages, ang Diyos ay tinawag na silent God, sapagkat sabi niya, hinayaan niya mga Kristiyano na imartir, imassacre, masdan ang mga faithful na believer na kung saan ay sinusunog sa stake. At sila ay ina-assassinate ng iba't ibang uring kamatayan
ang mga babae ay hinubaran. Okay? Sinunog ang kanilang mga mahabang buhok sa pamamagitan ng nilalagyan ng tinatawag na alkitran ang kanilang buhok. Tapos susunugin. So, magliliyab yun. Mamamatay ang kawawang mga Kristiyano. Ang ilan ay pinapakain sa leon. At sabi ng writer, historian, pinagmasdan lang ng Diyos ang kawawang mga Kristiyano. At tinawag niya ito na the silent God. Okay? They dip it in tar, nilubog, sa mga alkitran, and set them afire, and burn them, and them naked, fed them to the lions. And this writer goes to say, where is that God? So mga kapatid, parang isang criticism na panulat. So, hindi nila naintindihan, mga kapatid, ang reason bakit ang Diyos tumahimik. Amen. Dapat daw niligtas ng Diyos. Diba? Faithful naman eh. Bakit hinayaan ng Diyos maging martir? Mga kapatid, alam nyo, kung hindi nabuksan ang selyo, ganun din ang ating magiging katwiran. Diba? Kung hindi natin naintindihan ang opening ng seals, na meron palang tinatawag na kapanahunan ng tinatawag na cult age. Ibig sabihin noon, martyr age. Na kung saan ang mga sakripisyo ng mga tinatawag na believer ay hanggang martyr lang. Kasi ang utos noon, they that offer their lives shall inherit eternal life. Diba? Dahil sabi ng Biblia, except a corn of wheat fell into the ground, it will abide alone. It will stay alone. But, kung siya ay mahulog at mamatay, hindi lang mamatay, kundi mabulok. Amen. Siya ay magmumultiply. So, yun yung scripture, mga kapatid. At nalaman natin sa opening ng seals, first seal and second, mga kapatid, ang mga Kristiyano ay talagang binubuwis ang buhay. Ang kaligtasan ay maging martir. Lalo sa panahon ni Diocletian, pinagmamarcha sa yelo ang mga Kristiyano na 16 feet ang kapal ng yelo at sila'y hinuhubaran, nakagapos at lumalakad sa yelo ng mga ilang kilometro at hindi nila tinatakwil ang kanilang pagiging Kristiyano. At habang sila'y nahihirapan, sinasabi ng mga Roman soldier na, itakwil nyo na ang pagiging Kristiyano nyo upang kayo ay mabuhay. But yung mga genuine Christian, genuine believer, bumabaksak na lang yun. Diba? At hindi nila dinideny ang kanilang pagiging Kristiyano. Although meron din, gumigive up, sumusuko. At sinasabing, sige, tama na. Deny na. Bibihisan sila. Pero yung mga totoo na binhi na nakatalaga sa panahon na yan, amen, ay nangamatay at binuwis ang kanilang buhay. And they receive the crown of life. Diba? Automatically. Amen. Kinomport, inaliw, sapagkat they are the overcomers. Sabi rito sa quote ng prophet, there's a silent God na historian, the blindness of man. Sometimes do you not know that the seed had to die? Minsan, di nyo ba nalalaman na ang binhi ay dapat mamatay? He never tried to deliver them. Now,
sa lahat ng binhi ni Kristo. Ito po, mga kapatid, ang mensahe ng propeta. Hindi nyo ba alam na ang lahat ng binhi ay dapat mamatay? He never tried to deliver them. They went down in victory. Sila, mga kapatid, ay nabuwal. Diba? Namatay para sa kanilang tagumpay. They went down bleeding and dying and giving their lives. Why? It was a seed. It had to fall into the ground. As 1 John 12, the corn of wheat, it's got to fall into the ground and there die. And not only die, but rot. But little did that denomination know that the life was still in there, though the church in itself. So itong last day church, ang layo, mga kapatid, sa early church. Konting pagsubok, konting trials, give up, diba? Reklamo, diba? Konting kahirapan, konting trials, konting mga pag-uusig ay nangangayaw sa pananampalataya. So, ang layo doon sa early church. Amen? Samantalang ang anointing nila under the cult. Samantalang ang anointing na binibigay dito in these last days ay flying eagle. So, ang layo, mga kapatid. Ibinigay na sa kanya ang tinatawag na deliverance to wings of an eagle para ma-overcome niya at mapagtagumpayan niya ang lahat ng mga kahirapan at pagsubok dito sa mundong ito. But still, gumigive up. Diba? Still nanglulungay-ngay. At na-consider sila na lukewarm church. Ang seed, ang bride, hindi lukewarm church. Ang seed, ang bride ay overcomer. At nakita nila ang paraan ng kanilang pananagumpay dito sa huling panahon. Amen. Sabing ganon, ang babala do sa Laodicea, bumili ka ng tinatawag na, anong tawag dito? Pamahid sa iyong mata upang ikaw ay makakita. Ibig sabihin, ang last day church ay blind, naked, and miserable. Pero ang tingin niya, she is rich and increased with goods, and have not, and sabi na, and have need of nothing. Wala siyang kailangan sapagkat siya'y mayaman, siya'y masagana, siya'y fruitful, maganda ang hanap buhay, malaki ang sahod, pero miserable. Paano nangyari yun sa kapanahonan na to? By not knowing the truth for your day and age, magiging miserable ka, magiging mahirap ka sa panahon na ito, magiging gapang ka, kayod marino, pero maralita. Di ba? Puno ng mga kahirapan at sumpa sa buhay. Yun ay Laodicea. Pero nasa eagle age tayo, mga kapatid, sa huling kapanahonan na to, binigay sa atin ang perfect deliverance para ma-overcome ang lahat ng gawa ng kaaway. Lumipad ng mas mataas kaysa sa lahat ng mga denominationalism. Amen. Pero still, siya ay tinatawag na may lambong, may blindness. The blindness of man sometimes. Do you not know that the seed has to die? He never tried to deliver them. So mga kapatid, ang Panginoon, hindi kanya talaga isasalba sa panahon na ito para sundin ang iyong tinatawag na worldly life, para bigyan ka ng comfort sa panahon na to. Kung binhi ka, hihibik ka, dadaing ka at magmamakaawa ka sa Panginoon. At hindi lang yun, ikaw ay mamamatay sa iyong lumang pagkatao.
So yung tinatawag na first church, namatay ang natural seed. Di ba? Physically, amen, sila ay nagsuffer during the dark ages. Amen. Grabe po. It died in the dark ages. Down beneath the dark dirt. They thought it was gone. Amen. Pero yun po pala ang purpose ng Diyos. Except a corn of wheat falls into the ground, it dies alone. And the first church was the reproduction that the bride, that seed, that word made manifest that fell into the ground at Nicaea, Rome. Kaya mga kabatid, sa ating illustration, iyan po, di ba? Sa diagram, yan ang sinapit nila. Persecution. Di ba? Tinali ng pabaliktad. Binalatan ng buhay. Pinakain sa leon. Oh, hallelujah. Dahil ang purpose pala ng early church ay talagang maraten into the ground. Amen. Niloob talaga ng Diyos na magsuffer sila para lumitaw ang maraming mga binhi. Polycarp, which was a disciple, carried the word on, and from Polycarp came Irenaeus, and Irenaeus, the great man of God who believed the very same gospel that we believe the word is right, the church trying to squeeze it out. Kaya yon ang dinanas, mga kapatid, ng early church. Kaya si Paul, by revelation, ay handa na. Sabi mga kapatid ni, sino ito? Yung propeta din, na kung saan nagsabi ang may-ari ng balabal, na ito ay igagapos, itatali sa Jerusalem. Sabi ni Paul, hindi lang, kapatid, siya itatali sa Jerusalem, diyan sa Jerusalem. Diba, siya ay papatayin. Can you say amen? So, alam na ni Paul, inihanda niya na ang kanyang buhay. Amen. Ang mga martyr saints like Irenaeus and Saint Martin, inihanda na nila ang kanilang mga buhay. Amen. There she fell into the ground. After Saint Martin was murdered, Saint Martin believed the same thing we believe. He stood the same thing, the baptism of the Holy Ghost, the baptism in water in Jesus' name. He stood in the very same thing that we do. And he was a prophet and believed the full word of God. And finally, they were crucified, masked into the ground, and laid there for hundreds of years until it rotted the outside seed. The old bodies has rotten away. Amen. Yun ang sinapit po nila. Glory to His name. Hallelujah. Yun pala ang paraan ng Diyos para sa kanila, para ma-inherit ang buhay na walang hanggan. Para sila pumasok sa kapahingahan, amen, ay kailangan nilang mamatay. Then it went on to the stalk. Then what happened? In the days of John Wesley, what did he do? When he brought sanctification, he stayed with the Word. And what did it do? The Lutherans had organized and made an organization. Kaya makita po natin, mga kapatid, busy din ang kaaway. Gumagawa. Kung may revival, ang tinatawag na Age of Reformation, gumawa din ng kaaway, nag-denominate sila sa panahon ng Reformation. They build churches. Amen. They establish group. Amen. At nagkaroon ng mga sekta, nagkaroon ng mga samahan. Amen. At ang Diyos ay nagbigay ng another revival. At yun ay sa panahon ni John Wesley. Amen. Hallelujah. Yung panahon ng tassel. Amen. Nagkaroon ng pamumulaklak. Nagkaroon ng maraming mga dahon. Uhay, mga kapatid, ang tinatawag na wheat plant. After the tassel, after Wesley put forth the husk
which is the foremost like the grain of anything else. The husk is more like the grain. It's coming more like the grain all the time. And the one that went into the ground, when it comes forth, the stalk, it's got life in it. But it sure isn't the grain. Comes forth the tassel and the pollen, and still isn't the grain. After ni John Wesley, nagkaroon pa ng mga another revival. Sila John Huss, sila John Calvin, ang marami pang mga reformers at that time. Amen. Nag-ambag sa Christianity ng mga revelation hanggang sa dumating ang shock, ang time ng Pentecostal age. Amen. And that's what the Pentecost did. Went to denomination. And what did the Pentecostal do? When it come out just like the grain, it went right back. Kaya mga kapatid, hindi huminto ang kaaway. Yung mga revival sa time nila John Wesley, time ng Pentecostal, nag-denominate na naman sila. Kaya nagkaroon ng maraming grupo ang mga Pentecostal. Nagkaroon ng mga UPC, nagkaroon ng Assemblies of God, nagkaroon ng mga oneness group, at different groups dito sa tinatawag na Pentecostal. Amen. So makita natin, ang buhay ay dumaloy hanggang doon sa panahon ng Pentecost or Pentecost. From Wesley, it went to Pentecost. And from Pentecost, to make the original seed on to Pentecost comes out of Wesley. Until that time, the reason that Pentecost come out of Wesley, because it was no denomination. Pentecost was. Then Pentecost went to denominate. It turned to the husk. It looked like the real thing. Dito na po mga kapatid, humantong ang lahat ng buhay ay sinalo ng tinatawag na shock ng balat. Sinalo ng tinatawag na balat. Ang lahat ng buhay, mula doon sa stalk, mula doon sa tassel, mula doon sa pollen, hanggang humantong sa husk, which is the shock, yung tinatawag na butil. Then out of the husk comes the original seed. Not a seed, it was the life of the seed. Growing through this. Kaya doon lang mga kapatid, ma-identify yung tunay na butil. Kapag naganap, yung tinatawag na separation ng husk o ng shock at ng seed. So hindi po biro-biro ang separation ng tinatawag na shock at ng seed. Amen. Sapagkat merong paghiwalay na magaganap. Though the stalk, the tassel, the husk, and the thing that it passed through dies. So it can't get back through it again. What is it? It's no use anymore. It goes on to its perfection. Kapag naghiwalay ang butil at ang tinatawag na balat, ito ang time ng kamatayan ng lahat ng mga carriers. Can you say amen? Kamatayan ng lahat ng carriers because they organize. He never used an organization. Hindi niya nagagamitin ang organized church. Kaya ang mangyayari, propaganda na lang ang mangyayari. Can you say amen? Para ma-preserve nila yung revival, kailangan tayong gumawa ng mga programa. Kailangan pasiglayin natin ang ating mga church services. Mag-invite tayo ng mga sikat. Di ba? Patugtugin natin ang mga rock and rollers sa church. Di ba? Gumawa tayo ng mga programa to make it alive. Di ba? Ang mga young people, bigyan natin sila ng mga activities. Let's say, mga tinatawag nating mag-sell sila ng mga tinatawag na mga card. Amen. Na mga tinatawag na mga
Anong tawag dito? Mga raffle ticket. Magawa sila ng mga tinatawag na mga propaganda. So nangyayari pala sa church ngayon, sa huling kapanahonan na to, ay by organized religion na po, mga kapatid. Mga propaganda para lang sila makasurvive. Amen? But they are dead. Amen? It's dead. But the life passes on from one to another, and they put creeds and inject. Whosoever shall add one word or take one word out, see, he is blocked off from it. It must be the life seed traveling on. Amen. Kaya pansinin nyo, ang buhay ay nandoon na lang sa binhi. Doon na lang siya umiikot. Wala na siya sa balat. Wala na siya sa daon. Amen. Wala na siya sa sanga. Wala na siya sa mga pollen and tassel. Kaya, Church of the Living God, huwag tayong maging sympathizer sa mensahe lang. Huwag tayong maging carrier lang ng ating mga loved ones. I-prove natin na tayo ay seed. Na tayo ang very manifestation ng mensaheng ito. Hindi lang church goer. Hindi lang church attender. Na parang, amen, pinatatakbo lang ng panahon. Kung mainit ang panahon, mainit. Kung malamig ang panahon, malamig ang pananampalataya. Amen. Kung may bagyo, bagyo din ang buhay. So tayo po ay hindi kontrolado ng panahon. Hindi tayo kontrolado, mga kabatid, ng sistema. Tayo ay seed. Pansinin niyo ang nature ng seed. Ang seed, kapag yan ay genuine seed, yan ay kusang tutubo. Do you believe that? Yan man ay matabunan, masimentohan. Amen. Kaya niyang i-crack ang semento para i-manifest lang ang kanyang pagiging binhi. Kahit makapal pa yung semento na yan, pag meron diyang life, diyan sa seed, bibitak yan. Uusbong ang buhay. Kahit ang kanyang surroundings, sabi nga, ay batuhan. Makikipag-struggle pa rin yan. Sa batuhan, uusbong pa rin yung butil. Nakita ba kayo noon, mga kapatid? Hindi lang sa matabang lupa, umuusbong ang butil. Kapag yan ay predestinated to live, predestinated to manifest. Amen. Kahit pa nakapalibot siya sa mga panirang damo. Sino po ang Christian life nyo? Napapaikutan kayo ng mga panirang damo. Di ba? Although ang hirap gumalaw, ang hirap makasurvive, pero eto kayo, nakikipaglaban. Di ba? Gusto nyong magsimba, inaagaw kayo ng mga worldliness sa inyong kapaligiran. Di ba? Gusto nyong mamuhay ng perfection, pero andyan ang surroundings ninyo, nagpapahirap sa inyo, pero pinapakipaglaban nyo ang pagiging binhi nyo. Can you say amen? Why? Kayo ay binhi. Hindi kayo maadlangan. Amen. Hallelujah. So, sabi ng message, amen, dumating ang time, tumakbo ang buhay from stem, papunta doon sa tinatawag na tassel. Ano nangyari doon sa tassel? Yun ay clean living. Pinakamahirap na stage ng buhay Kristiyano na ma-overcome ay yung makarating ka doon sa serbisyo. Dahil ang ilan, kontento na nagsisimba, tama, church-goer, pero wala pang services. Tama? Hindi pa na-set aside for service. So ang ating pagiging Kristiyano, hindi lang maging mananampalataya o believing Christian, kundi acting and doing, amen, sa pamamagitan ng Word of God. So mapansin ninyo, kung ikaw ay believing lang, wala pang tinatawag na set aside for service, mapapagod ka din. Manghihina ka. Dahil wala kang minamanifest na services. Ang purpose ng seed ay maglingkod. To set aside for service.
Paano ka i-set aside for service? Kailangan mo, mga kapatid, hayaan mo, letting off the pressure. Kung dinadala ka ng mensahe, mga kapatid, sa pagpapakabanal, mamuhay ka. Kung dinadala ka sa clean living, sumunod ka. Kung dinadala ka ng mensahe, mga kapatid, sa maayos na pananamit at kagayakan, sumunod ka. Huwag mong pigilin ang flow ng banal na Espiritu. Amen. Dahil gusto ka ng Diyos palaguin. Gusto ka niyang dalhin sa perfection. Gusto ka niyang dalhin sa baptism of the Holy Ghost. Pero humihinto yung buhay mo. Hanggang attender ka lang. Believing lang. Hindi sapat. Kailangan to set aside for service. Ang stage na set aside for service ay gagamitin ka ng Panginoon. Bago ka gamitin, lilinisin ka. Ang vessel, bago siya magamit na ang baso, bago siya mainuman, kailangan linisin. Ikaw ba iinom sa baso na marumi? Lilinisin mo muna yun. Diba? Yung iba naniniguro pa, inaamoy-amoy pa yung baso. Diba? So bago gamitin, kinakailangan ikaw ay worthy. Ikaw ay meron clean living. Amen? Hindi ka i-vindicate ng Panginoon kapag wala kang clean living. Gusto mo na mag-preach? Gusto mo nang umawit? Gusto mo na mag-song leader? Pero wala kang clean living, hindi ka gagamitin ng Panginoon. Amen. Magre-reflect pa rin sa'yo yung tinatawag na stinky world, di ba, ng sanlibutang ito. Mapapansin mo na you are worthy. Pag tumatayo ka sa pulpito, kaya dito po ay holy ground yan. Pag tumatayo ka dyan, hindi ka karapat-dapat. Maaring ma-mental block ka. Maaring matigilan ka. O maaring walang anointing. Can you say amen? Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, to set aside for service, i-ready ka para maging clean vessel. Kahit hindi kayo mga preacher, kahit mga attender kayo, o mga member lang ng church, kailangan kayo ay maging clean living. Sapagkat kung hindi ka clean living, hindi mag-a-advance ang faith mo sa Panginoon. May stuck ka lang doon sa justified or justification stage. Ang justification stage ay paniniwala pa lamang. Diba? Acceptance pa lamang. Hindi mo pa ma-experience yung tinatawag na higher stage. Kaya kapag ikaw ay nagtatanong na, ikaw ay nananaliksik na tungkol sa pananamit, tungkol sa mga kabanalan, ano bang bawal, pastor? Ibig sabihin, meron ka ng desire na gusto mo nang lumevel up sa iyong kalagayan na bilang isang medyo mas mataas-taas na antas ng pamumuhay Kristiyano. Pero kung ayaw mo, gusto mo lang umistak, hindi ka gagamitin ng Panginoon, isang araw, mababakante na yung upuan mo dyan at sasabihin ng mga kapatira, asa na yung nakaupo dito? Ay, hindi ko na nga nakikita, pastor eh. Kasi hindi siya nagpagamit sa Panginoon. Kaya dapat tayo ay magpagamit sa Panginoon upang manatili tayo sa ating posisyon. Pero ang pagpapagamit sa Panginoon, hahantong ka dito sa tinatawag na sanctification. Kailangan mong linisin. Parang isang bahay. Diba? Masisikmura mo bang tumira sa bahay na marumi? Yung CR ay napakarumi, nangangamoy. Yung tutulugan mo na bed ay maraming mga katikati. O parang may kuli-kulisap pa na parang hindi ipinagpag yung higaan. Kasi may mga taong tulog, gising, walang ligpit-ligpit. Kasi tulog, gising lang. So mga kapatid, pag ganon, may kasama na siya doon na natutulog. Ano yun, pastor? Unclean spirit. Ang unclean spirit, marumi. Ayaw ng unclean spirit ng malinis. Tama, mga kapatid? Gusto niya madilim, marumi,
maalikabok na bahay, messy. Kasi demonyo siya eh. Ano ba ang attitude ng demonyo? Magkalat, magdumi. Di ba? Papangitin yung bahay, parumihin, pabahuin. Di ba? So parang punta ka sa hotel, bumayad ka nga para mag-staycation. Tapos pagpasok, ba na amoy dito? Parang hindi worthy yung ano dito ah. Yung 5,000 dito, bayad, ba't ganito? Di ba? So ano mangyayari? Give up ka ron, hahanap ka ng maayos. So ang isang Kristiyano, buhay Kristiyano na nangangamoy ka. Di ba? Marusing ka. Paano mo i-reflect si Christ sa iyong buhay? Kasi clean living, mga kapatid, ay holiness. Holiness is clean living. Di ba? Ready ka na mamuhay na may kabanalan. Handa ka nang isuko ang mga tinatawag na mga, di ba? Mga pampakintab. Di ba? Na yan, mga make-up, max factor. Handa mo nang isuko yung mga tinatawag na mga pabigat mo sa katawan. Kasi gusto mo maging clean living eh. Hindi po natin papayagan dito, mga kapatid, mag-song leader, magkaroon ng bahagi sa pulpito kung tayo ay merong tinatawag na unclean living. Ang mga tumatayo sa pulpito, transparent. Amen? Willing po yan, magpa-check. Willing yan, magpa-question. Diba? O, yung ano, mga ayaw nyo sa aming buhay, questionin nyo. Diba? Kahit sa pinakamababang posisyon dito, sabihin natin, mga worker, mga deacon, pag merong hindi karapat-dapat sa aming buhay, questionin nyo. Amen? Kausapin nyo kami in secret. Hindi yung questionin nyo, nandito sa pulto, ikaw, Brad, wag ganun. Paano? Yung tinatawag na, di ba? One-on-one. Questionin nyo. Hindi yung questionin na ipahiya, expose, hindi ganun. Di ba? Kaya ini-invite ko kayo, mga kapatid. Ang bawat isa sa atin dapat magpa-question tayo sa ating buhay. Huwag tayong naiirita pag tinatanong tayo, Brad, ba't ganyan ka? Sister, bakit ganyan yung suot mo? Huwag tayong naiirita. Dapat handa tayo magpa-question. Di ba? Hindi lang ikaw na nagko-question. Questionin mo rin ang sarili mong buhay kung ikaw ay lumalakad sa sanctification. Kasi hindi ka makakarating sa new birth, hindi ka makakarating sa baptism ng Holy Ghost kung hindi ka dadaan sa sanctification. Lord, na-circumcise mo na ba ang aking labi? Baka sa paningin mo, Panginoon, ay napaka-chismoso ko pa. At chismosa ko pa. Diba? Alam nyo, mga biro lang yan, pero mare, ano ba latest? Wala na tayong revival ngayon eh. Isang buwan na kitang hindi naririnigan eh ng latest. Ang latest, chismis. Di ba? Sila'y nagre-revival kapag may bagong tema. Pag bride of Christ ka, isi-circumcise ng Diyos ang iyong lips. Kung mahilig ka pang magmura, magsalita ng mga maanghang na salita, tatabasin ni Lord yan. Diba? Kung malisyoso pa ang ating mata, masyadong malikot at ma-interpret sa mga bagay-bagay, isi-circumcise ng Diyos yan. Ang ating mga pag-iisip masyadong naglalaro, nagiging marumi, ay lilinisin ang ating Panginoon, itatransform ang ating mind para makarating ka sa baptism ng Holy Ghost. When unclean spirit gone out of unto man, when he found the house garnished, but no one dwelleth, he will return with others worse spirit. Sa quote, mga kapatid, ito, the age of life, the personal life of Christ, okay? The chemical of the body, what was in Him. First, under justification, the water baptism. Ito ang nangyari. Kung naniwala ka na sa mensahe, kailangan iset mo na ang baptism service.
Sino po yung mga naniwala na rito? Taas ang kamay. Yan. Pero hindi pa nababautismuhan. Iset na natin ang outing. Di ba? Iset na natin kung saan tayo magbabaptize. Can you say amen? Ako mahilig po ako mag-swimming, pero gusto ko may baptism. Di ba? Mas kumpleto. Di ba? Kaya, yun po, doon ako na-excite eh. Yung paglulubog ako, may kaluluwa tayong babautismuhan. Pero kung plain liguan lang, wala pong kaekse-ekse na yun, mga kapatid. Mas, ang minister, mas na-excite kami kung may kaluluwa. Na ilulubog tayo sa tubig. Can you say amen? Kaya, yung ating nakaraang outing, makabuluhan yon. Amen. Yung pong mga nabautismohan ba noon ay nandito ngayon? Taas ang kamay. Ayan. Thank God. O, may 2, 3, 4. Pero, di ba siyam yun? Ayun, nasa taas pa pala yung iba. Kaya, patuloy lang tayo, mga kapatid. Di ba? Merong sanctification. Ang sanctification, paglilinis ng buhay. Sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos, lilinisin niya yung ating buhay. Sabagat tayo yung vessel. Putting the sanctified vessel into service. The word sanctify means it's compound Greek word which means clean and set aside for service. So set aside for service, now the Holy Spirit puts it in service. See? Kaya yun po ang magaganap kung ikaw ay nalinis na. Umalis na ang mga demonyo sa iyong katawan. Okay? Si Mary Magdalene. Okay? He appeared first unto Mary Magdalene. Nagpakita ang Panginoon kay Mary Magdalene. Nung ma-meet, mga kabatid, ni Jesus si Mary Magdalene, worldly po, mga kapatid. Diba? Umaalingasaw kay Mary Magdalene yung 7 devils. Si Mary Magdalene ay possessed ng 7 devils. And she went and told them that had been with him as they mourned and wept. Amen. So ano ba yung tinatawag na 7 demons, mga kapatid, sa katawan ni Mary Magdalene? Okay? Jesus cast 7 of them. Pinalayas ang 7. Out of Mary Magdalene. Si Mary Magdalene ay full of pride. Boast. Kung meron ka pa nito, nagdadalo ka dito sa church, sobrang pride mo. Hindi mo magawang mag-humble, magpakababa. Demonyo po yan, mga kapatid. Big people. You see? Wala pong big people dito. Lahat po tayo, small people lang. Can you say amen? Hindi tayo somebody dito. Lahat tayo nobody. Amen. Pantay-pantay. Si Mary Magdalene, unclean. Bakit po sinabi na siya ay unclean? Kontrabaho mo, hostess. Bayaran. So unclean. Marumi. Can you say amen? Hallelujah. Ang buhay, marumi. Ang labi, marumi. Ang pamimiis, marumi. Masyadong seductive. Diba? Masyadong attractive. Kasi kikita ba si Mary Magdalene kung losyang ang itsura niya? Hindi. Kailangan gayakan niya ang kanyang sarili. At yun ay mga demonyo. Kung inaambisyon mo, gayakan mo ang iyong sarili, iniimbita mo ang mga demonyo na pumasok sa'yo. Kaya sabi nga nun, unclean, filthy, vulgarity. Alam mo yung sinasabing vulgarity, walang kahinhinan, walang kahinahunan, masyadong, di ba? Bastos ang kanya mga bibig, vulgar, lantad. Amen? Emulations. Mahilig ito sa away. Mahilig ito sa kompetensya. Alam niyo po ba yan? Yang mga yan, nagpapagandaan yan, nagsisiraan yan. Kasi, kliyente ang kailangan nila eh. Di ba? Kaya sasabihin, mag-uusap yan, bastos yan pag nagsalita.
Di ba? Sino po siya yung nakamit na ng ganyang mga tao? Di ba? Be separate from them. Amen. Kailangan humiwalay ka doon. Hindi ka kinakailangan ngumiti doon. Hindi ka kinakailangan makitawa doon. Amen? At yan ay tinatawag na vulgarity, emulations, strife. Mahilig sa away. Pag Kristiyano ka na, mahilig ka pa din sa tinatawag na hidwaan, kaguluhan. All these things, mga kapatid, ay demons. Napalaya ito si Mary Magdalene. Imagine, yung kanyang pagkatao ay nabago. Them was spirits that was made up back there when God began to make man up there in His own image, created those supernatural beings. But those spirits, amen, ano po nangyari mga kapatid? Na-bypass yung tinatawag na life, it went back to God. So yung spirit po na tumahan sa kanya ay carnal spirit. 7 demons. Amen. Akala natin mga kapatid sa individual lang nag-stay yung 7 demonyo. Siya din ay nag-stay sa 7 iglesia. Dahil sabi ng message, merong tinatawag na 2 spirits working in the frameworks of Christian church. Amen. Twin. Mayroong twin. Amen. Kaya sabi rito, mga kapatid, yung 2 spirits gumapang sa 7 church ages. All right now, during this church age, hindi na individual ang pinag-uusapan natin, kundi iglesia na. And it is something so beautiful. I like this so well. During these church ages, there is 2 spirits working almost alike. Right down through here. One is the denomination and the other one is the Holy Ghost. And Jesus said they were so close that they will deceive the very elected. If it was possible. These 2 spirits are marking their people for future judgment. Minarkahan din nila yung mga tao sa 7 iglesia para sa future judgment. Satan promised that he will have more than Christ than he has. Now watch this real close. Now, as we get to this, more than it will be marking the people. Kaya sa 7 church ages, tinatakan ang mga tao. Kaya na-divide. Merong naging denomination, merong naging bride. Can you say amen? Kaya pinag-iwalay. Pinagse-separate ito every church ages na dumadating. Pinag-iwalay ang true believer at make-believer. Amen. Kaya sabing ganon, when the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through a dry place, seeking rest and findeth none. Kaya, kung ang church ages, hindi dadating ang opening ng seals. Yung mga remnant ng ages, mapoposes na muli. Diba? Mapapasukan silang muli, mga kapatid, ng denominational spirit. Kahit galing na sila kay Luther, kahit galing nila sila kay Wesley, kahit galing na sila sa Pentecostal, nag-speaking in tongues, dancing in the Spirit, kung hindi sila manyunyubert sa uling kapanahon na to, babalik uli yung 7 espiritu. At mas magiging masaol pa sila kaysa sa dati. Tingnan nyo yung mga naposes ngayon. Mas masahol pa ngayon kaysa sa dati nilang patotoo. Can you say amen? Mas worse. Amen. Sapagkat bumalik yung 7 espiritu. Now, ito'y isang illustration, amen, ng pangyayari. Merong complete life cycle of the wheat plant. Meron tinatawag na germination and emerging seedling. 0 to 1 week. Kaya merong tinatawag na magaganap kung nalibing yan sa lupa. Yung lupa na inyo nakikita sa diagram ay type ng dark ages. Yung mga butil nilibing. Nakuha nyo mga kapatid? Kaya namatay yung mga saints during the dark ages. Maging ang word of truth natabunan. Diba? At ang nangibabaw doon ay ang
denominationalism o Catholicism during that time. Bawal magbasa ng Biblia. Hinuhuli, pinarurusahan. Tama? Ipinagbabawal ang Word of God at that time. Kaya yung butil, sinikil, pero umusbong. The germination and emerging naganap. Then after noon, nagkaroon ng tillering or vegetative growth. Nagkaroon siya ng growth. Amen? Yun ay 2 to 8 weeks. Kaya nagkaroon ng mga shoot. Secondary shoot. Kaya after ni Luther, ano mga sumunod? Nagkaroon ng iba't ibang mga revival. Sila Knox, Finney, Calvin o iba pa. Diba? After nila Wesley. Nagkaroon naman ng next na process, stem elongation. Umaba. Tangkay. Amen. Kaya nag-growth. Merong growth yung tinatawag na wheat plant. Ganon din ang Christian tree. Lumago. Amen. Nag-spread. Nagkaroon ng booting or heading. Heading. At yun yung tinatawag na 13 to 15 weeks. Nagkaroon ng mga spike swells in boot. Then flowering. Yung sinasabing tassel. Mga panahon. Diba? Nila John Wesley. Namumulaklak. Ibig sabihin, malapit na yung wheat talaga kasi bulaklak na eh. Ang susunod mga kapatid sa bunga, bago magbunga, pamumulaklak. Kaya yung stage mga kapatid na binabanggit ko sa inyo kanina na sanctification, pamumulaklak yan. Pag namumuhay ka na ng Christian living, sasabihin ng kapitbahay, totoo ba yan, Mare? Seryoso ka na? May Bible kang bit-bit? Hindi ka na nagwo-worldly? Hindi ka na tumatambay sa kanto para sa chismisa natin? Totoo ba yan, kumare? Namumulaklak na eh. Nagse-set aside for service. Mahalata na ng mga tao, may pagbabago sa iyo. Nag-aanda ka na para mag-ahandog ng awit. Nag-i-start ka na mag-special number, nag-i-start ka na mag-offering, nag-i-start ka na mag-support sa church, through pledges, tithings, mission fund, nakukuwiken ka na, naiintindihan mo na, sanctification pa lang pala yun. It doesn't mean na baptize ka na ng Holy Ghost kapag ginagampanan mo na itong mga ordinances na to. Kasi kung hindi dadating ang baptism ng Holy Ghost, lahat ng ginagawa mo, pwede mong makalimutan isang araw. Diba? Pwede kang bumalik sa dati at sabihin mo, ay hindi ko kasi naiintindihan pa yan eh. Kaya hindi ko na ma-practice. Kasi wala pa yung baptism ng Holy Ghost. Sanctified vessel ka pa lang. Diba? Hindi ka pa pinananahanan ng banal na espiritu, kaya yung manifestation mo, hindi pa constant. Hindi pa tinatawag na reality. Yun ay pansamantala mo lang na nagagawa. At pagkatapos malalabag mo, here a little, there a little, kasi wala pa, hindi pa permanent yung indwelling ng Holy Ghost, which is the new birth or baptism of the Holy Ghost. Kaya malapit ka na sa katotohanan kapag sumusunod-sunod ka na. Diba? Kapag pinamumuhay mo na ang mensahe unti-unti, malapit ka na doon sa katotohanan. Pastor, anong katotohanan? Ang katotohanan kapag si Kristo ay nanaan sa iyo. Kapag ang baptism ng Holy Ghost tumira sa iyo, then we are dead. We are dead in Christ. Kapag tumira na ang baptism ng Holy Ghost sa atin, patay na tayo. Masasabi na natin, hindi na ako nabubuhay sa aking sarili. Si Kristo na lahat. Lahat ng murmuring, lahat ng reasoning mo, wala na. Hindi na uubra ang lahat ng reasoning. Hindi mo na siya maririnigan ng mga pangangatwiran kasi patay na ang kanyang lumang pagkatao. Yun ang baptism ng Holy Ghost. Doon naganap yung separation or dissected grain. Amen. Tumubo na yung grain. Grain, peeling, and maturity. 19 to 22 weeks ng lifespan ng wheat. Pero sa ating Christian life, di natin alam. Yung iba, 10 years bago mag-mature.
Yung iba, 20 years. O 30 years kung meron pa na 30 years. 40 years, kalabisan na yun mga kapatid. Kasi 40 years, ano na yun eh? Done your wilderness na eh, pag 40 years eh. Di ba? Kaya, yung stage na to na grain peeling, maturity, mahabang period of time na hinihinog ka, hinihitik ka sa bunga, hanggang maging golden brown ka na. Pag golden brown ka na, ano na magaganap doon? Automatically, hiwalay na ang balat at butil. Kahit hindi ka na dikdikin ng sermon yan, automatic nare-reveal na sa iyo ang mensahe. Automatic nagiging submissive ka na sa word. Then magaganap yung God's word calls for a total separation from unbelief. Wala na ang balat. Pure na butil na lang. So kung yan ay pure na butil, saan ilalagay yan? Sa garner. Ang garner ay tinatawag na kalipunan ng katawan. Yun ay tinatawag na assembly. Ikaw ay nasa assembly of the saints. Ikaw ay nasa garner na. Can you say amen? Hallelujah. Na-harvest na. Tapos na ang harvest. Kapag nilagay mo siya sa garner, tapos na ang harvest. Ang mga kasama niya na doon ay puro butil. May makakasama pa ba siya doon tinik? O ipa? Wala na mga kapatid. Ang ipa ay ihiwalay na eh. Kaya doon magaganap yung tinatawag na rest. Kapag wala na ang ipa sa ating buhay, wala nang rest. Tapos na. Can you say amen? Hallelujah. Kaya malaya ka na doon. Hindi ka na mapoposes muli ng seven spirit. Hindi ka na pag-aarian ng pride. Hindi ka na magiging boastful. Mawawala na lahat sa iyo yun. Can you say amen? Dahil ang nananana sa iyo ay ang binhi. Okay, now, these others were not seed of Abraham because Abraham's seed was his faith seed. Faith seed that God was speaking. That God was speaking of. Not of his natural seed. Because after Sarah died, Abraham married another woman and had 7 sons, besides daughters. So it will not be Abraham's seed. It was Abraham's seed, and that was Abraham's faith seed, pointing to the royal seed. Nagkaanak pa pala si Abraham ng 7 mga anak nang mamatay si Sarah. Sino si Sarah? Siya yung pre-woman. Diba? Siya yung tunay na babaeng laya na legit na asawa talaga ni Abraham. Can you say amen? Pero after ni Sarah na mamatay, nakapag-asawa uli si Abraham ng bondwoman. Kay Tura, hindi ko alam kung kay Agar. Diba? Nagkaroon siya ng tinatawag na 7 pang anak. Pero hindi na pre-son yun, kundi born of a bondwoman. Napansin nyo? So si Isaac lang pala ang tinatawag na anak sa pagiging malaya. That was Abraham's faith seed, pointing to the royal seed that was to come through Abraham. Not Abraham's natural life. Kasi Abraham's natural life, si Isaac. Abraham's spiritual life, who took everything contrary to God's word and called it as though it was not. And believe God against hope. Believe in hope. And that's the real seed that we're speaking of. Of course, nag-start yan kay Christ. Siya yung unang binhi na nahulog. Siya yung unang butil na namatay. Siya yung unang butil na kung saan ay naraten sa ground. Hanggang isang araw tumubo ng maraming mga bunga. Nagkaroon ng multiplied form ang seed. At yun po ang bride seed. Can you say amen? Hallelujah. Kaya pansinin natin, doon sa natural union, amen, doon sa isang babae, let's say si Agar, andun ang unbelief. Diba? Andun ang lipi, mga kapatid, nila Ismael. Kaya pansinin mo ngayon, diba?
kiniklaim din ng mga tinatawag na mga Muslim na sila din ay Abraham's sons. Sila din ay Abraham's lineage. But under Ismael. Pero sa message, yun ay tinatawag na child of a bondwoman. Anak ng isang slave. Pero ang inanak ni Sarah, mga kapatid, na si Isaac, anak sa pagiging malaya. Kaya nung dumating, lumalaki na yung mga bata, di ba? Iniinggit na nung bondwoman si Sarah dahil hindi magkaanak, umiyak si Sarah at humibik sa Diyos at humingi siya ng tunay na binhi sa Panginoon at pinagkalooban siya, yun ay si Isaac. So na ang dalawang bata ay nagsisimula ng lumaki. Nag-decide, mga kapatid, si Sarah, hindi pwedeng lumaki yan. Nakasama ng tunay kong anak. Kailangan mo yang iwan, Abraham. Masakit sa loob ni Abraham. Anak din niya yun. Pero kailangan niyang gawin. Kasi yun ang mensahe. Di ba? Kailangan din natin gawin na ma-separate tayo sa siyak. Kahit loved ones pa natin yan. Wala tayong magagawa. Somebody has to do it. Si Abraham, masakit din sa loob ni Abraham na i-release sila Ismael. Can you say amen? Binigyan niya nga lang ng tubig. Diba? At tinatid sa disyerto. Pero dahil din, may blessing din yun kay Abraham. Materially, na nagumpay. Ngayon, mas mayaman pa sa atin si Ismael. Si Ismael may mina ng langis. Diba? Mga nakagintong spoon and fork yan. Diba? Mga gintong toilet bowl. Ay yayaman, mga Sultan Bulkiya, mga Muslim lineage, mga Ismailites. Pero yung tunay na bride, eto, ginigera. Puro missiles ang bumabaksak sa kanila, yung seed ni Abraham. Diba? From Sarah, from Isaac. Hindi tinitigilan ng gera. Pero ang kamay ng Diyos hindi humiwalay kay Isaac. Amen? Konting history lang. May oras pa ba? Wala na. Nung time na na-exile ang Israel, pinalaya sila sa kanilang lupain, sinakop ng mga Muslim sa panahon ng Mos of Omar, pinahirapan, pinarusahan ng mga Muslim ang Israelita. Kumalat sa buong mundo. Tama? Gumamit ang Diyos ng mga billionaire, trillionaire na mga tao. Diba? Ano yun? Pangalan ng mga mayayamang ano na yun? Oligarch. Limutan ko na. Nasa dulo na ng dila ko. Amen. Ano yun? Anong family yun? Nalimutan ko. Basta yung mayaman na pamilya yun na mga mamaya, babalik yan. Diba? Na nagkaroon ng billion, binili yung isang portion ng lupain sa Israel. At doon binigay nila sa mga Israelita. Can you say amen? At yun yung tinatawag na ginamit for a portion of time. Pero yung role po nila, mga kapatid, ay hindi lang doon. Sila din ay naging makapangyarihang mga lahi ng tao dito sa Britain. Ang digmaan, binibili nila. Diba? Ang mga mayayaman, napapasunod nila. Limutan ko yung family na yun. Mamaya, babalik yan. So, kaya yun ang reason kung bakit hindi mabitawan ng Amerika ang Israel. Diba? Dahil merong makapangyarihang mga lahi ng mga pamilya na nagpipinance sa Amerika para maprotektahan nila ang Israel. Nagets nyo, mga kapatid? Kaya gano'n na lamang, hindi makatanggi ang US doon. Kapag kapakanan ng Israel, ginamit ng Diyos yun, mga kapatid, pansamantala para sa kanyang tinatawag na layunin at purpose. Amen. Kung sa panahon ang tinatawag na yung pinapatay nila Hitler, yung mga Hudyo, merong bumili ng isang negosyante ng mga Hudyo. Si Childers.
Chindlers. Binili niya yung mga Hudyo para maging manggagawa, para hindi mapatay. Kaya merong mga lahi na tinatawag yan, Chindlers Jews. Amen? Kaya, tuloy natin mga kapatid, na-preserve yung physical na lahi ni Abraham. Tama? Pero yung spiritual na lahi ni Abraham ay mga binhi na nagpapatuloy ngayon na merong Abraham's faith. At yun ang bride of Christ. Tama mga kapatid? Tayo yung royal seed of Abraham. Hindi pinanganak sa pamamagitan ng karnal. Hindi natin siya kalahi dahil sa karnal na tinatawag na saling lahi. Tayo yung inugpong na lahi. Romans 11. Tayo yung Gentile nation na inugpong para magmana ng tinatawag na pananampalataya na kagaya kay Abraham. Amen. Hallelujah. Kaya yun mga kapatid ang nangyari. Lumitaw ang bride. Sineparate siya sa denomination. Kasi hindi naman tayo under bondage. Diba? Pansinin nyo, bawat isa sa atin namulat. Galing tayo sa iba't ibang denomination Nakita natin na hindi malaya. Hindi malaya itong reliyon na pinanggalingan ko. Bondage. Diba? Hindi malaya itong nakagisnan ko na paniniwala. Under bondage. Kinama out tayo ng Panginoon. Kasi tayo ay royal seed of Abraham. At dito mga kapatid, lumitaw yung church spiritual. The church natural and the church spiritual. There is a church natural that these women here type. And there's a church spiritual also. So the natural church and the spiritual church cannot be heirs together. They are two different separate times. Two different separate people under two different separate covenant. Amen. Therefore, there they will not be heirs together. They'll not be in the rapture. Hard saying po ito mga kapatid. Kapag hindi sa iyo nagmanifest ang pagiging binhi, hindi ka mapapabilang sa rapture. Dahil ang ira-rapture, mga kapatid, ay isa-separate niya. Hindi magiging kasama ng mga ipa. Amen. There is absolutely a church natural, a church spiritual, and a church carnal. Tatlo pala to. A church natural, and a church spiritual, and a church carnal. A church spiritual, ito yung mara-rapture. A church carnal, ito yung uusig sa spiritual. Yung natural church, good living, good works, tama mga kapatid, ay mag-iintay ito sa white throne judgment. Kaya hindi sila magmamanang magkakasama. Iba't ibang kobenante po mga kapatid. Amen. Kaya tayo i-manifest natin ang kobenante natin bilang royal seed of Abraham. Kaya hindi ito sa mga gawa, kundi ito ay sa pananampalataya. Kaya tatlong babae, si Agar, si Sarah, si Mary. Amen? Pagdating kay Mary, hindi natural reproduction. Si Mary ay nagdalang salita na hindi nakikisama kahit kaninong lalaki. Pero si Agar at si Sarah ay natural na pakikisama. Amen? Tama? Kaya nagkaroon siya ng natural na binhi. Nagets nyo? Kaya ang bride of Christ ay spiritual. Siya, mga kapatid, ay nagdalang salita. Hindi sa pamamagitan ng man-made creed, kundi sa pamamagitan ng unadulterated Word of God. Kaya kapag iyon ang ipapartake natin, unadulterated Word of God, ima-manifest natin ang pagiging royal seed of Abraham. Ngayon, kung si Mary, ang pangatlong babae, nagluwal ng supernatural, may tipo din ni Mary ngayon, mga kapatid, na babae. So ang Laodicea ay babae din. Pero nag-emosyon ang babaeng ito at kinlaim niya na si Kristo ay kanyang binhi. Tama, mga kapatid? Sabi mga kapatid ni Kristo, ang aking mga nanay at kapatid ay yung gumagawa ng salita ng aking ama.
So ibig sabihin, wala palang koneksyon yung binhi ni Mary at saka yung binhi ni Kristo. Hindi Hudyo si Kristo. Can you say amen? Although niluwal sa ni Mary, supernatural. Pero ang pagkabinhi ni Kristo, hindi galing kay Mary. Nagets nyo? Pero inaangkin siya ni Mary. Tingnan mo ngayon ang Last Day Church. Nag-aangkin ng new birth, pero hindi naman niya bahagi yung tinatawag na binhi. The church, mga kapatid, in these last days, the Laodicean church, nagke-claim ng new birth, nagke-claim ng baptism ng Holy Ghost, pero hindi naman siya bahagi ng binhi. Nagets nyo yung impersonation sa huling kapanahunan? Kaya dito sa so-called end time, maraming magke-claim, mga kapatid, na sila'y bahagi ng binhi, pero hindi naman sila tunay na binhi. Kaya yun ang mangyayari sa huling kapanahunan. Magkakaroon ng great upset. You know what is upset? Akala mo ikaw na yung nanalo. Pero yun pala hindi ikaw. Great disappointment, sabi ng quote ng prophet. Amen, sa huling kapanahunan. Sapagkat ang new birth ay na-impersonate. Amen? Hindi naganap ang tunay na kapanganakan. Sabing ganon, there are not so many genuine new birth. They claim they have the new birth, but they miss the new birth. Because the real new birth, mga kapatid, is death to your first being, then life to your second being. Yung tinatawag na indwelling ni Kristo, yung positioning niya sa atin, yun daw ang tunay na kapanganakan. Kapag siya ay manan sa iyo, aalis at hihiwalay ang siyak. Can you say amen? Kaya kapag ikay nakisama na doon sa iyong pangalawang asawa, putol na ang connection mo sa unang asawa. Amen. He is already divorced. Kaya ang ating first husband, which is the sin or unbelief, separated na tayo. Siya ay annihilated. Tama? Hindi lang basta dinivorce, siya ay annihilated. Kailangan patay na ang iyong unang asawa bago ka makapag-asawang pangalawa kay Kristo. Spiritually speaking, our union with Christ, mga kapatid, amen, is the death to your first being. Death to your first husband, then, anong tawag dito? Union sa iyong second husband. Hindi po pwedeng dalawa yan na pakisamaan mo ng sabay. Ang hypocrite, gusto niyang gawin yun. Gusto niyang pakisamaan. Gusto niyang maging two-timer. Gusto niyang nakikisama siya kay Kristo pag linggo. Pag Monday to Saturday, makikisama siya kay Satanas. Ayaw ni Kristo, mga kapatid, ng unfaithful wife. Ang gusto niya ay faithful wife. Gusto niya, siya lang ang kanyang pakikisamahan. Kaya kailangan mamatay ka sa una bago mo ma-please ang iyong second husband. Kaya separation, amen, the seed shall not be heir with the shock. Hindi magmamanang kasama natin ang mga ipa sa mga promises na to. Kaya kung tinatanong nyo, ba't di nila maunawaan? Bakit hindi nila maintindihan? Hindi nga magmamanang magkasama. Kaya sa pagkaunawa, hindi nga magpapang-abot. Hihiwalay at hihiwalay dahil hindi bahagi ng tagapagmana. Ang bahagi ng tagapagmana, nag-i-stay sa mensahe. Nag-i-stay sa church. Nag-i-stay sa ministry. Amen. Dahil na-reveal sa kanila ang mensahe. Hindi nila sasabihin yung dahilan na, Pastor, busy ako eh. Kaya, asensya na, kung 1 month tayo hindi magkita, 1 month ako hindi makadalo, 2 months ako hindi makadalo, hindi rason yun. Kung binhi ka, lahat ng dahilan mo, isa-set aside mo. At ipa-priority mo ang tinig ng iyong husband. Can you say amen? Ang perfect will ng Diyos, mga kapatid, ay mag-manifest ang pagiging binhi mo. Hindi mo lang i-produce yung pagiging binhi. Kasi pag-produce, make believer yon.
pinoproduce mo lang eh. Pinapakita mo lang na, oh, binhi ako. Sana mapansin ako ha. Binhi ako. Pero yung very life, hindi mo talaga naintindihan. Kaya purihin ang ating Panginoon sa umagang ito, if you are the real royal seed of Abraham, imamanifest mo ang pagiging literal spoken word seed bride. Can you say amen? Gaganapin mo ang buong kalooban ng Diyos. Like Mary. Amen? Ano sinabi ni Mary? Nung ma-reveal sa kanya, Mary, alam ko, sabi ng angel, hindi ka pa nakikisama kay Joseph. Pero ikaw ay magdadalang tao. Siyempre, nakakasyak yun para sa isang dalaga na hindi pa nakakakilala ng sino mang lalaki sa buhay niya. Pero tinig ng anghel yun. Mary, magsisilang ka ng isang sanggol. Yung iba, mga kapatid, baka iba na lang, Lord. Kasi masisira ang buhay ko, iba na lang. Anong sinabi ni Mary? Lord, be unto me according to thy word. Mangyari nawa sa akin, Ama, Panginoon, kung ano ang nasa iyong salita. Kaya ang lahat ng binhi ngayon, ang bride covenant ngayon, meron ding the same faith, the same statement. Be unto me, Lord, according to thy word. Be unto me, Pastor, according to thy word. Amen. Yun ang kanilang tinatawag na kagalakan. Amen. Sundin ang mensahe ng Panginoon. Convince and then concern. Maraming kumbinsido lang. Pero pagdating sa concern, wala. Kaya sa manifestation, wala. Pero ang bride ay convinced, then concern. Kaya may manifestation tayo ng salita. Si Basti, convince. Gusto niyang maging queen. Ang sarap ng buhay na maging queen. Di ba? Lahat ng karangyaan ibibigay sa iyo ng hari. Convince siya. Pero ito na, sabi ng hari, kailangan kang humarap sa aking meeting, sa aking presentation, para ako ay makilala ng buong kaharian at ang aking wife. Sabi ni Basti, ay, tumigil ka nga dyan. Busy ako. Meron akong ballroom dancing. Meron akong schedule sa parlor. Huwag mo nga akong abalahin. Narinig ng mga counselor ang pagtutol ni Basti. Sabi nila doon sa hari, anong klaseng reyna yan? Walang obedience sa hari. Mahal na hari, palitan mo na ang reyna na yan. Kung mananatili yan, baka lahat ng mga asawa namin dito ay ganyanin kami. Kaya labag man sa kalooban ng hari, kumbinsido man siya na si Basti, at si Basti kumbinsido sa hari, pero hindi naman concern. Kaya dapat maging concern din tayo sa mensahe na to. Hindi yung pinadadaan lang natin sa tenga. Yung preaching ni Pastor, sobrang lalim, kaya pinadadaan ko na lang sa kabila ng aking tenga. Hindi ko maintindihan. Wag. Wag kang papayag na hindi mo naintindihan ang isang sermon sa isang service. Magtanong ka, Pastor, ano yan sinasabi mo? Magtanong ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa kapatid mo, sa kabrother. Ano ba yung pinipreach ni Pastor na yan? Huwag mo nga yan, makakaulag po sa mensahe. Sayang po yung 3 oras natin ditong in-stay mula kaninang umaga. Sayang ang ating fellowship. Huwag po natin papayagan na hindi natin naintindihan ang mensahe. Bago natin bitawan ito, mga kapatid, kailan certain tayo. Thank God, naintindihan ko. Kasi kung hindi, nagsasayang lang tayo ng oras. Diba? Mas mabuti pang natulog tayo sa bahay, naka-aircon, makapagpapahinga pa tayo. Kesa itong church ang gawin natin tulugan. Kesa itong church ang gawin nating pahingahan o palipasan ng oras. Can you say amen? Huwag nating i-waste ang ating time. Work while it's day. And the night is coming. Pag ang gabi ay dumadating na, hindi ka na makakagawa. Bulag ka na, wala ka nang makita pag gabi. Wala ka nang mahanap. Kaya habang araw pa, samantalayin natin. Habang malakas pa tong ating mga tuhod, ilakad natin ang ilakad yan.
Amen. Sa aking closing, nakapanood ako ng YouTube, yung matanda nagsasalita. 10 bagay na dapat mong gawin bago ka tumanda. Talagang pinanood ko talaga eh. Kasi ire-regret mo eh. Ire-regret mo sa buhay mo na hindi mo nagawa eh. Can you say amen? Kaya nagbilin siya eh. Kaya ngayon habang bata ka, sabi niya, gawin mo na lahat ng mga bagay. Kung may pambili ka ng pampalakas ng tuhod, bilhin mo na. Kasi kung uugod-ugod ka na, wala ka ng pambili. Di ba? Ni pang medical, hindi ka na makabili. Ngayon kung may pambili ka, isustento mo na lahat sa iyong kalusugan. Di ba? Because wealth is health. Tama. Health is wealth. Can you say amen? Tama din si Tatang doon. Di ba? Yung mga pangarap mo, gawin mo na. Kasi pag 80 years old ka na, makakapag ano ka pa ba? Tawag dito? Island hopping. Nakakita ko yung island hopping nyo, Brother Abel. Talagang ano eh. Di ba? Talagang lalangoy ka talaga eh. 80 years old ka na eh. Then, pagdating ng tinatawag na point of death, doon ka magninilay, sayang, hindi ko nagawa. Sana, nagawa ko man lang bago ako namatay. Ang dami mong i-regret. Sana, nakain ko man lang. Yung paborito kong pagkain kahit minsan lang. Diba? Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, etong regret na mga umiidad na Kristiyano. Sana maaga akong tinawag ni Lord. Para nakasama sana ako sa mga hayo ni Pastor. Sa mga hayo ng mga brother and sister. Malakas pa akong kumita nun. Sana doon ako tinawag ni Lord. Nakuha nyo mga kapatid. Ngayon, hindi pa naman huli ang lahat. Lahat ng mga dapat nating ipulpil sa mensahe, ipulpil na natin. Gumawa na tayo ngayon ng tinatawag na kasaysayan. Gumawa na tayo ngayon ng patotoo. Amen. Habang may oras pa. So God bless you all at pagpalain po tayo ng Panginoon. Hallelujah sa umagang ito. Yung mga nagpapaawit kanina, masisiglang pagpapaawit. O, pwede bang ipaawit nyo uli ngayon yung mga consecration song, kahit 2 lang? Tatawag tayo ng mga kahilingan, prayer request ngayon. Hallelujah, ipasa lang dito mga prayer request. Habang maawit itong ating mga kapatiran, tumayo na po tayo para sa ating pinakahuling bahagi, ang panambahan at mga kahilingan. Glory to God. Healing sa bulutong na ni Dylan, Sister Cindy. Pag-pray natin yung mga nausong sakit ngayon, yan, kapag umiinit ang panahon. Sama natin sa prayer si Dylan. Meron pa po bang prayer request? Gustong ilapit sa Panginoon ngayong umaga? Hallelujah. Wala na. So mag-ready tayo sa pag-awit. Glory to God. Hallelujah. Patuloy po natin ipag-pray itong ating kapanahunan. Amen. Ang buong mundo'y nababalisa. Di ba? Nagpapanik sa papalapit na tinatawag nating El Nino o yung drought, tagtuyot. Ayon sa kasaysayan, pinaka matinding tagtuyot ito, itong paparating. Ang Thailand, ibang bansa, nababalisa na. Nag-i-stock na sila ng mga goods. Di ba? This coming September ay matinding tagtuyot, tag-init. But ang bride of Christ, mga kapatid, I believe with all my heart, binigyan tayo ng Diyos ng kanyang protection. Naniwala po ba kayo, mga kapatid? At na-confirm po ito eh. Kahit man lang doon sa mga batang paslit, yung aking apo nandun sa Singapore, hindi sila nakakadalo ng ganito. Online lang lagi. Nakita niya raw si Lord Jesus. Minustra niya sa mami niya ang itsura ni Lord Jesus. Mahaba ang buhok. At nagsalita daw sa kanya,
sa kanya, mapalad ka, Camila, dahil ikaw ay binigyan ko ng protection. Binigyan daw sila ng protection. Dahil ikaw ay prayerful, ikaw ay mapanalangin, ibibigay ko sa iyo ang aking protection. Kaya yun ang patotoo niya. Yun daw ang tinig sa kanya ni Lord Jesus Christ. At nakita niya ang family niya. Sino nakita mo ron? Sabi nung mami niya. Nakita ko kayo, mami. Nakita ko si Papa. Nakita ko si Mama doon. Amen. Tayo ay protektado ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sa kabila ng mga paparating na kahirapan na sinasabi ng mundong ito, amen, tayo ay merong proteksyon kay Kristo. So tayo umawit, hallelujah, ng awit na yan, forever grateful. Glory. You did not wait for me to cry out.
pray. Lord, salamat pong muli, O Diyos. Hallelujah, sa iyong biyaya at habag. Hallelujah sa aming sarili. Ayaw na naming matapos ang gawain. Ayaw na naming maputol ang pagkilos ng iyong presensyang ito sa panambahan. Hallelujah. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat, mataas at madakila sa lahat ng mga patuto ng iyong mga anak, sa lahat ng mga kabutihan mo, Lord. Patuloy mo po, Panginoon, abutin, maging ang kahilingan ngayon, Lord, kay Dylan, sa kanyang bulutong. Pagalingin mo siya, Panginoon. Sa iyong pangalan, kiniklaim namin ang kanyang healing. Hallelujah, right now, in Jesus' name. At maging sa lahat, Panginoon, hallelujah, ng mga kapatiran, mananampalataya, maging ang bawat sangkatauhan, Lord, na naharap sa matinding peligro sa panahon na ito. I-deliver mo, Panginoon, ang iyong mga hinirang at inibig, ang iyong bahagi ng iyong panukala sa mga nalalapit na kagulumihanan, sa mga nalalapit, Panginoon, na dilubyong ito, Panginoon, sa mundong ito. Hallelujah, preserve mo ang mga living bride in these last days na patuloy na maging overcomer sa lahat ng mga trials na pinagdadaanan sa buhay, sa lahat na pagsubok na nangyayari sa mundong ito. Hallelujah, patuloy mo kaming equip, i-fortify ng iyong mga salita at ganapin sa amin ang lahat ng mga promises. Salamat, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay ngayong umaga. Kinukomit namin sa iyo ang buong isang linggong ito na pakikipagbaka at paglakad namin, Panginoon, sa mundong ito. Nawa ang iyong pag-iingat at proteksyon ang patuloy na sumaamin at pananagumpay. Hallelujah. We give you back all the praises and glory. Hallelujah. In Jesus' wonderful name we pray. Amen and amen. Let's sing this song. Hallelujah. Once again. Hallelujah. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord. Hallelujah. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. God bless you all. Oh, Alain tayong lahat ng ating Panginoon. glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Amen. Hallelujah. At napagpala ang bawat isa. Shalom Bride of Christ. At tayo po ay tapos na po sa ating gawain. At